Kasi mismo ang Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos na po ng investigasyon patungkol po sa operasyon nga nitong Prime Water Infrastructure Corporation dahil nga bunsod ng napakarami daw na mga reklamo. Hihingan na namin kayo ng kumbaga parang testimonya sa katotohanan po ng mga sinasabi ng customer ng Prime Water dyan po sa inyo. Na merong mga ilang araw, minsan wala daw silang tubig. Mahina. Pero walang palya sa paniningil at ang mahal-mahal pa ng rates daw ng sinisingil po ng Prime Water kung yun po ay patotohanan po ninyo, Mayor. Sa totoo po yun na talagang nagkakaroon ng problema. Although ginagawa naman ang paraan ng Prime Water pero medyo talagang mabagal, no? Mabagal yung kanilang nagiging aksyon. Kaya ang nangyayari marami kaming mga kababayan talaga na nawawala ng tubig. And even din siguro dito sa paligid namin, even sa bahay namin, once in a while nawawalan din kami ng tubig. Kaya ito'y matagal na naming nirereklamo sa Prime Water. Oo. Tungkol po sa serbisyo po at saka sa presyo kasi dito po batay po sa website po ng Manila Water, sila po ay sumisingil ng 61 pesos and 4 centavos kada cubic meter, Maynilad 65 pesos and 62 centavos per cubic meter. Sa Prime Water po, dyan po sa inyong syudad, magkano po ang singilan po ng tubig? Pati hindi ko kabisado, no? Oo. Ako'y tagabayad lang, pero ting nagbabayad ako, palagi ako nagagalit na sobrang laki ng binabayaran ko sa tubig, ano? Kaya sabi ko, pwede ba tayo magtipid-tipid ng tubig? Kaya yun ang palagi kong advice. Pero syempre, halos araw-araw, ang daming reklamo nating mga kababayan na palagi na lang noon. Kaya nga once in a while, palagi kong kinocall yung attention ng manager ng Prime Water at saka yung mga board of directors ng Water District para tignan kung ano ba talaga at paano ba natin mapapaganda yung serbisyo ng tubig. So ang layunin po talaga is ipagpatuloy ng Prime Water yung kanilang serbisyo dyan sa inyo. Kasi meron na po nananawagan na ibasura na yung kontrata ng siyudad, no? At sa Prime Water po. Actually, no, sila kasi nanalo 7 years ago ng joint venture agreement. Ng JVA. Kaya hindi naman namin sila pinapakialaman dahil alam naman namin pagka pumasok ang private sector, alam naman namin na mas madaling maglagay ng pondo, pagkakulang ng kailangan ng rehabilitation, improvement, kasi private sector. Alam naman natin pagka pera ng gobyerno medyo matagal talaga eh. Isang taon bali ang preparasyon at paglalaan ng pera para diyan, no? Pero siguro in 2 years or 3 years medyo okay. Kaya lang nung ito nang on the 5th year yan, medyo nag-uumpisa na nagkakaproblema na hanggang ngayon. So Mayor Art, base po sa pagkaalam ninyo, sabi nyo nga 7 years ago ito naging kontrata, tapos 2 years, yung first 2 years maganda yung pamamalakad, tapos recently parang kumbaga pasama ng pasama, nag-deteriorate. Meron ba silang ano po ang kanilang rason kung bakit po hindi po nila na-maintain yung kalidad na gusto po, dahil nga at least privately owned na po ito. Anong kadahilanan po? Bakit po hindi gumaganda ang serbisyo o ba't hindi gumanda ang serbisyo? Hindi rin namin kayang sagutin yan, no? Palagi nga namin sila tinatanong bakit hindi nyo gandahan yung serbisyo dahil nagbabayad naman yung mga kababayan namin. Until such time na a month ago or 3 weeks ago, nag-decide na ang ating water district na meron ng pre-termination. Although last year pa, napag-uusapan na namin yan at even kami gumawa na rin ng resolution addressed to the President na nagkakaproblema na ang San Jose del Monte when it comes doon sa supply ng tubig na hindi rin kami masyadong narinig. No? So we're very thankful now na narinig na rin kami finally ng Office of the President. Bago po pumasok sa joint venture agreement ang inyong lungsod at sa Prime Water, kamusta naman po kasi ang tubig dyan? Siyempre, nung water district pa, medyo okay naman pero nagkakaroon na rin ng problema kasi nag-uunti-unti nang dumadami ang tao. Actually, kaya pumasok na sa joint venture agreement ang water district kasi nga sa dami sa expansion at rehabilitation program ng water district,
wala na silang pera. Kaya nga, kailangan nila ng pera para for the rehabilitation and do sa expansion. Hindi na raw nagpapautang ang luwa, kaya kailangan nilang pumunta na sa commercial bank para mangutang. And dito na nga pumasok yung merong nag-joint venture agreement ang private sector. Labag ba yun? Kasi parang may binabanggit na labag na utangin. Paano yan? Paano labag? Labag daw, may paglabag ba na inutang yung ipupuhunan ng Prime Water? Kasi ang isang anggulo dyan na binabanggit, Mayor, yung nakabase pa dun sa fluctuations ng foreign currency. Yung kumbaga, factored in yon sa billing ng mga taga Bulacan. Actually, hindi ko rin kayang sagutin yan. No? Kasi pagdating doon sa sa utangan, siyempre kung pagka naman mangungutang, kung ano naman yung rate for by this time, yun lang naman ang dapat sundin. Pero hindi ko alam yung policy ng local water utilities about sa mga water district na nakikipag-joint venture sa private sector. Oo. So, Mayor Art, ito po, no, sa San Jose del Monte, ang laki-laki ng Bulacan, tapos nandyan po, malapit po kayo sa, ano ba yung dam na nandyan? Di ba may malapit po? Angat Dam. Opo. Kayo lang ho ba sa Bulacan ang tanging nagkakaproblema? Or pati yung mga kapitbahay mo na ibang syudad? I'm just wondering, kung nag-uusap-usap kayo mga mayor ng Bulacan, o kami lang katangi-tangi nagkakaproblema sa Prime Water dahil yung mga iba yung kanilang water distributor? Yung lahat kasi na napasok ni Prime Water sa province, talagang nagkakaproblema. So hindi lang sa San Jose del Monte? Hindi lang, hindi rin. Even may Kawayan and Malolos, nagkakaproblema sila. Kaya nga, kahit kami, tinatanong namin palagi, bakit since na nagkaroon na ng Bulacan bulk water, bakit nagkakaroon pa rin ng problema yung supply ng tubig dun sa province of Bulacan? Nalagyan na nga ng, binigyan na nga ng share ng national government yung tubig from Angat na originally, yung Angat water is for Metro Manila only. Pero ngayon nagkaroon na nga ng Bulacan bulk water to supply the province of Bulacan. Pero bakit nagkakaproblema pa rin? Yun din ang tanong namin, Miss Patpi. Kaya every now and then, nakikipag-coordinate kami sa kanila. Sabi namin, bakit ganon? Kailangan, dapat tuloy-tuloy yung supply ng tubig sa aming mga kababayan since it is private sector na ang nakapasok sa akin. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.